Huli kam sa Mangaldan, Pangasinan. Kitang nagmamasid sa paligid ng barangay hall ng Malabago ang lalaking naka-hoodie jacket. Target pala niya ang nakaparadang bisikleta. Ilang sandali lang, kinalikot ng kawatan ng padlock nito. Binitbit ang bisikleta at sinakyan patakas. Ang ninakaw na bike gamit pala sa pagroronda ng mga barangay tanod. Tapos na raw ang duty nila nang mangyari ang pagnanakaw. Nakipag-ugnayan na ang barangay council sa pulisya para matukoy ang salarin. May minamanmanan na raw ang pulisya kaugnay sa pagnanakaw. Baha ang sumalubong sa ilang motorista sa Metro Manila kasunod ng magdamagang pag-ulang dulot ng habagat. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Pabugso-bugsong pag-ulan ng naranasan sa Quezon City mag-alas 4 ng umaga kanina. Ang mga sasakyan sa EDSA nagmenot. Halos zero visibility naman sa ilang bahagi ng Quezon Avenue. Ang pag-ulan sinamahan pa ng pagkulog at pagkidlat. Gutter deep ang baha sa Quezon Avenue malapit sa kanto ng Biak na Bato Street. Dahan-dahan itong sinuong ng ilang motorcycle riders. Malakas din ang bows ng ulan sa Banawe Street. Kaya mabilis na tumaas ang tubig sa Banawe Corner NS Amoranto Street. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng NS Amoranto Street. Naglutangan ng mga basura. Ang ilang sasakyan inilikas sa mga residente sa mas mataas na lugar. Nalubog na ibang sasakyan nandun sa loob eh. Yun ang inano namin pagka nilalabas namin kagad. Para hindi lang kasi mahirap maapektuhan eh. Malaki din gagastusin. Mga 30 minutes sir, umabot ng hanggang tuhod yung tubig doon sa may pinaparadahan namin. Baka na naman maano yung truck namin kasi nung nakaraan, nung Christine, 2 truck ang nalubog namin dyan sa baha. Bali yun nga, pagka naano namin yung lakas ng ulan, nalikas na kami kagad. May mga motorista rin bumuelta na lang para humanap ng ibang ruta. Mahirap po kasi wala kami madaanan tulad yan. Maliit yung motor namin, hindi kami maka-access. Tapos delay pa yung delivery namin kasi gawa ng baha ng kalsada. Grabe, lahat ng walang malulusutan, puro bahay. Aga mo, inagahan namin pasok para hindi malate. Malate talaga. Hanap ng ng daan na hindi masyado mataas yung baha. May pagbaha rin sa EDSA Cubao Underpass. Sa Maynila, nakaranas din ng pag-ulan sa bahagi ng Rizal Avenue at Blumentritt Street. Pagsapit ng umaga, hindi pa rin madaanan ng mga motorista ang NS Amoranto Street, Paraneta Avenue. Umabot ng mahigit 5 talampakan ng taas ng tubig base sa monitoring ng mga taga-barangay. Ang isang residente gumamit ng rubber boat. Abot bewang naman ang taas ng tubig sa Santo Domingo Avenue, corner Calamba Street na sinuong ng ilang residente. Ang mga motorista hindi na pinayagang makadaan. Binahari ng Don Manuel Street hanggang sa kanto ng Biak na Bato Street. Tulong-tulong ang mga residente sa paglilinis ng basura na inanod ng baha. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas, hatid ng GMA Regional TV. Nagliyab ang isang van sa gilid ng kalsada sa Amlan, Negros Oriental. Cecil, anong nangyari? Rafi, maghahatid sana ng bangkay ng tao sa isang bayan ang van nang magkaproblema sa baterya nito. Sa video na kuha ng CCTV, kita ang driver na bumaba sa nasabing van na umuusok na. Maya-maya lang, nagliyab na ito hanggang sa lumaki ang apoy at matupok ang van. Naapula ang sunog matapos rumisponde ang isang truck ng bumbero. Wala namang nadamay o sugatan sa insidente. Naibaba rin ang sakay na bangkay bago magliyab ang van. Batay sa investigasyon, pagmamay-ari ng Negros Oriental LGU ang van. Lumuwag umano ang hook ng baterya ng van na naging sanhi ng apoy. Patuloy ang investigasyon. Nabali ang isang poste ng ilaw sa gilid ng Mandaue City Hall. Sa CCTV, kitang naglalakad ang grupo ng mga estudyante. Ang isa sa kanila, humawak sa decorative na poste at tila iikot. Pero bigla itong nabali. Pagkatapos, umalis ang estudyante. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang lugar at napansin na ito na ang pangalawang poste sa City Hall na nasira. Ipapaayos na raw ng LGU ang natumbang poste na bahagi ng nooy 44 million pesos na proyekto. Makikipag-ugnayan daw ang City Engineering Office sa kanilang kontraktor. Wala namang nasaktan sa insidente. Mahigpit ang pagbabantay ngayon sa isang paaralan sa Isabela, Basilan matapos po mag-viral ang isang video ng pananakit sa isang estudyante roon.
Ang mga nanakit, 2 kapwa estudyante rin ng biktima. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Sa video na ito na viral sa iba't ibang social media pages, sinuntok, siniko at sinipa ng 2 estudyante ang isa pang mag-aaral. Nangyaring insidente sa Basilan National High School noong June 25. Kinumpirma ito ng prinsipal ng paaralan. Sa pamamagitan ng sulat, nireport ng paaralan noong June 30 sa Isabela City Police Station ang pananakit sa 15 taong gulang na biktima. Katuwaan, konsunadaan, trip, parang ganun. Dinala sa ospital sa Zamboanga City ang biktima na isang grade 10 student na nakaranas ng pananakit ng ulo at pagsusuka. Pinadala po na sa local hospital. Then after, transfer namin sa Zamboanga City para mabigyan ng magandang gamot at medical attention. Parehong nasa grade 9 naman ang mga suspect, ang 2 CICF o Children in Conflict with Law. Pinipilit siyang manigarilyo or something, basta may pinapagawa sa kanya na hindi, ayaw niya gawin. Nasa kustodiya na ng CSWD ng Isabela City ang 2. Pinail sa kanila is bullying, yung under sa ating anti-bullying act. Pero since minors po sila, they will be handled in court in accordance to Juvenile Justice and Welfare, yung ating, they will be considered as CICL. Magkakaroon na raw ng police visibility, hindi lamang sa labas kundi maging sa loob ng campus. Pina-activate na rin daw ang mga CCTV sa eskwelahan at kahit walang klase, bawal magtambay sa loob ng classroom. Close monitoring inside the classroom para yung wala doon sa loob ng classroom, matawag agad ang pansin ng magulang. Sinusubukan pa namin makunan ng pahayag ang Department of Education at ang mga sangkot sa insidente. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iginiit ng kampo ni Gretchen Barreto na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero, taliwas sa sinabi ng isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ng abogado ni Barreto na si Attorney Alma Malyonga na investor lang sa isabong ang kanyang kliyente. Wala raw kinalaman si Barreto sa operasyon nito. Business partner daw si Barreto at sa isa pang idinadawit sa kaso na si Atong Ang. Ayon din kay Malyonga, may nagtangka umanong mangikil o mang-extort kay Barreto kapalit ng pag-alis sa kanyang pangalan sa mga idadawit sa kaso. Suspect na ang turing ng Department of Justice kay Barreto matapos siyang idawit ni Patidongan sa kaso. Wala pa raw nakukuhang summons ang kampo ni Barreto mula sa DOJ. Handa naman daw silang makipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. And she shares the desire of the Sapungeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. Based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. His allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, speculation. Bakit si Ms. Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Mga mare at pare, the wait is finally over dahil mapapanood na simula ngayong araw ang pinakamagandang laban sa telebisyon. Yan ang revenge drama series na Beauty Empire, starring Barbie Forteza, Rufa Gutierrez, Kailin Alcantara at Gloria Diaz. Bago yan, nakipagkulitan muna ang cast sa All Out Sundays kahapon. Sina Kailin at Chue Bomin may patikim na kilig sa kanilang Tagalog song duet. May nakakaaliw na moment din ng South Korean star kay Barbie. Ang Beauty Empire ay obra ng GMA Public Affairs, View Philippines at Creation Studios. Sabay-sabay nating panoorin ang TV premiere niyan mamaya 9:35 p.m. sa GMA Prime at 11:25 p.m. ang delayed telecast dito sa GTV. Inakyat ng leonayan ang bakod ng isang bahay sa Lahore, Pakistan. Nang makatakbo sa kalsada, inatake niya ang isang babae. Sunod pa nito ay 2 bata naman ang kanyang sinunggaban. Nahuli kalaunan ng leon ng Wildlife Department ng bansa. Dinala sa ospital ang 3 biktima na ngayon nasa maayos ng kalagayan. Alaga ang leong umatake.
Nakatakdang ireklamo ang mga may-ari nito kasunod ng insidente. Weather update po tayo ngayong nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Ms. Connie, at sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Anong oras po nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Bising? Opo, kaninang alas 5 ng umaga nakalabas na ating Philippine Area of Responsibility si bagyong Bising. At sa kasalukuyan, wala naman itong direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa. So, ibig sabihin ba nito, hindi na rin masyado magiging maulan o magpapaulan pa rin ng habagat o mga thunderstorm po? Opo, kahit nakalabas na itong si Bising sa ating Philippine Area of Responsibility, asahan pa nga rin natin na magpapaulan pa rin ang habagat o southwest monsoon. Kung dito sa Metro Manila, kahit in the next 3 to 5 days, posible pa rin ito magpaulan. Ma'am Veronica, pa-explain na lamang para doon sa mga medyo nagtaka bakit nag-re-enter o nag-recurve yung isang bagyong tulad ni Bising. Ano ba yung mga karaniwang nagiging dahilan yan? Apo, so eto nga si Bising, tama po kayo nung lumabas siya ng ating Philippine Area of Responsibility and then pumasok muli kagabi at lumabas din kanina umaga. So ang nangyari is nag-recurve siya. So possible sa mga movement ng ating highs and lows. So kung hindi kasi pwedeng dumaan ang bagyo kapag meron tayong high pressure area. So possible na umurong na kaunti yung high pressure area north natin at ito ay nakitang tsansa ng bagyo para mag-recurve at tahakin na nga yung northeast direction. I see. At bagamat lumabas na nga ho ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Bising, meron sabi niyo mga lugar pa rin na makakaranas po ng mga pag-uulan. Pwede hong malaman kung ano-ano yun para makapaghanda. Opo. So, tama po kayo, kahit lumabas na nga itong si Bising, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahan nga natin ang occasional rains dahil pa rin sa southwest monsoon sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Kapag sinabi natin occasional rains, posible pa rin naman na maging maulan almost the whole day at may mga bugso ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Bukas ng papawilin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ating inaasahan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, at nalalabing bahagi ng Central Luzon. And for the rest of the country, mas magandang panahon inaasahan natin, although may chances pa rin ng mga localized thunderstorms. So, Central Luzon, kasama Metro Manila, magiging maulan pa rin po ba? Opo, inaasahan niya natin in the next few days pa rin. Kahit sa 5-day weather outlook natin, posible pa rin na magtuloy-tuloy yung mga paulan sa may Metro Manila. So, sa weekend, ito hong parating na weekend, maaasahan ba natin na meron ng pagsikat ng araw at makapagpatuyuman lang ng mga nilabhan ng damit, ano? Opo, although until Friday yung outlook natin, possible naman sa ilang bahagi sa sa may Bicol region, posible naman na makaranas pa rin naman tayo ng fair weather conditions with chances of localized thunderstorms and also some other parts rin ng Visayas and also ng Mindanao area. Meron pa ba tayong namamataang sama ng panahon na maaring makaapekto pa rin sa ating bansa sa mga susunod na araw, ma'am? Opo. Sa kasalukuyan, wala naman na tayong ibang binomonitor, LPA man or bagyo, sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, Ma'am Veronica. Thank you. Thank you din po.